Maligayang pagbabalik mga ka-Johnny. Ito po ang inyong lingkod, ka-Johnny ng Janitor TV at ito po ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang ola. So, sa mga newbies po, please subscribe na po kayo at sa mga legit at loyal subscribers ko po, uli, papasalamat po ako sa patuloy at pagsuporta ninyo dito sa aking channel at sa mga newbies po ulit, sa mga loyal, pakihit na po yung thumbs up sign at pakishare na po yung videos natin at pakihit na rin yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito. So yun na nga ka-Johnny, meron tayong pag-uusapan about sa isang pangyayari. Hindi mo tayo sasagot ng tanong ngayon, no? Eto, medyo nagulat din ako kayo ng umaga sa ginawa nung ginawa nilang promoter si Ate Red. So Ate Red, bawal ba yun? Alam ko bawal naman talaga yung ginagamit yung mga videos mo or yung mga pictures mo na kung saan ay ginagamit sa mga pag-promote ng mga online lending app nang wala kang consent. I understand that. Pero nakita niyo naman siguro yung ano niya. Pero bago natin pakita yung pinakiyang yung picture na yon o yung sa ads na yon na kung saan yung ginamit ng isang ula nga. Alamin muna natin kung ano ba yung batas na nilabag na ang isang ula na iyon, mga ka-Johnny. Ito. Okay. Ito, pakita ko sa inyo, ha. Baka sabihin nyo, dumadampot na naman ako sa kung saan mga kwento, ha. Di po ito house show, di po ito kwentong barbero. Kinuha ko po ito sa Gazette gov.ph na kung saan ko nakuha yung batas kung saan ito dapat mailagay o kung saan mo pwede kung saan pwede mong sabihin na pwede mong sabihin yung rights mo, yung karapatan mo na nagagamit ka or naglilin lang ng mga corporation or something ng mga company na gumagamit ng mga misleading ads or misleading informations para lang makapag-promote ng mga kanilang items or promoting something na para sa kanilang kumpanya. Yun na lang, medyo naguluhan yung utak ko bigla. Kasi, maliwanag ko lang hindi po ako attorney, hindi po ako legal counsel ni Ate Red. Si-share ko lang na bawal nga sa batas ang pagkakaroon ng mga misleading ads or misleading informations para lang mag-promote ng isang item o ng isang produkto. Ito, basahin natin Game. Republic Act number 7394. Republic of the Philippines, Congress of the Philippines, Metro Manila, Republic Act 7394, the Consumer Act of the Philippines. Title 1, General Provisions. Anong Article 1? Short title, this act shall be known as the Consumer Act of the Philippines. Article 2, Declaration of Basic Policy. It is the policy of the state to protect the interests of the consumer, promote its general welfare, and to establish standards of conduct for business and industry. Towards this end, the state shall implement measures to achieve the following objectives. Ito yung mga kailangan i-declare nila na maayos at may magandang standard na kung saan ito yung dapat nilang sundin ng mga basic policies. A. Protection against hazard to health and safety. Diba? Kailangan ng protection para pangalagaan yung kalusugan at yung kung ano man yung magiging hindi magandang maidudulot nito sa kaligtasan ng bawat isa o ng consumer. Protection against deceptive, unfair, and unconscionable sales acts and practices. O yun, yung mga mapanlinlang, yung mga hindi patas, at yung mga mapanglabis na mga pagbebenta o na acts o mga yung pagbebenta ng hindi tama at yung mga practices nila. Provision of information and education to facilitate sound choice and proper exercise for rights by the consumer. Mga informasyon na kailangan malaman ng isang consumer bago nyo ibenta yung isang produkto. Provision of adequate rights and means of redress. Yun. Pares lang din. Pero yung eto, diretso na lang po natin sa B, yung sa Article 4. Ito yung advertising means the business of conceptualizing, presenting, or making available to the public through any form of mass media, fact, data, or information about the attributes, features, quality, or availability of consumer products, services, or credit. Diba? May credit, may utang. Kailangan malinaw lahat kahit saan mo siya gagamitin kahit sa mass media. Lalo ngayon, meron tayong social media na naganap. Diba? Ito yung advertising naman. C.
Advertising agency or agent means a service organization or enterprise creating, conducting, producing, implementing, or giving counsel on promotional campaigns or programs through any medium for and in behalf of any advertisers. Okay ha? Ayan na, marami yan. Advertiser. Red, advertiser ka ba? O ano ka, ikaw ba promoter? Means the client of the advertising agency or the sponsor of the advertisement on whose account the advertising is prepared, conceptualized, presented, or disseminated. Okay. Ngayon, nakita nyo naman yung iba ha, kung saan pasok doon sa mga qualifications na kailangan sundin para maging masabing papasok ito sa Consumer Act of the Philippines na hindi nila nilalabag. So yun, kapag lumabag ba sila, ano ba ang parusa? Hindi natin pag-usapan kagad, di ba? Nagpasa na muna natin kasi napakahaba po talaga nito. Kung makikita nyo itong sa ano to, hanapin nyo na lang po itong pangalan nito ha, Republic Act number 739 po, napakahaba po. Then, yung kanilang prohibited acts and penalties. Article 40, prohibited acts. The following acts and the causing thereof are hereby prohibited. Ito yung mga lalabagin nila, o kaya magiging mga penalties nila, o kaya mga nilalabag nila. Ay, wala. Yun. Ito pala, yan. Ito yung penalties, Article 41. Penalties. A. Any person who violates any of the provisions of Article 40 hereof shall upon conviction be subject to imprisonment of not less than 1 year but not more than 5 years, or a fine of not less than 5,000 pesos but not more than 10,000 pesos, or both such imprisonment and the fine of fine in the discretion of the court. Ayan, okay? Naintindihan nyo, yun yung magiging penalties ninyo at yun ang inyong magiging prohibited acts kapag naglabag kayo sa mga karapatan na yan sa Consumer Acts of the Philippines. Pwede kayo makulong ng 1 hanggang 5 taon at magmumulta kayo ng 5,000 hanggang sa 10,000 piso kung ano ang magiging hatol ng korte. So ayun, misleading nga ba yon yung nangyari? Yes po, misleading po, nawala yung picture. Ayun. Ito pala. Ayan. Ito po kasi yung sinasabi ko, no, yung ginawa ngayon na live ni Atrid kayo ng hapon na hindi ko napanood agad-agad dahil hapon ko na at pag-uwi ko sa trabaho, tsaka ko lang napanood. Ito yun, yung sinasabi niya na kung saan ay ginamit nga yung picture niya at yung ilang videos niya para i-promote ang isang mapanlinlang na online lending apps. Ayan po. Kung makikita po ninyo yung Lemon Loan Situation helping Filipinos achieve their goals through easy and affordable loan products and services. Kita nyo naman, di ba? 100% loan legit, easy to apply, fast approved, low interest, and get real. Pero ang sinasabi niya dyan sa ibaba pa, the loan start from 10 pesos to 50,000 pesos. The installment start from 6 months, 12 months, 24 months, and 36 months. Tapos, naka-caption yung kanyang thumbnail nga na legit ba si Lemon Loan, no hassle, no collateral, 20,000 max. O diba? Halos lahat naman ng mga OLA na, halos lahat hindi kaya halos lahat, pero hindi ko sinasabing lahat, karamihan sa mga OLA ay may mga misleading ads talaga na ganito. So it means, alam nyo naman na last year, ang Lemon Loan ay na-raid dahil sa dami ng complaint nila. Pagkatapos maglalagay sila ng ganitong klase ng mga ads na kung saan sinasabi nila sila ay walang hassle, walang collateral, magsisimula ang installment nila from 6 months to 12 months pero 7 days lang. Pagkatapos sasabihin na low interest, gayong ang laki ng kanilang mga processing fee, at sasabihin pa nila na ng kung ano-ano para lang ma-achieve nila yung mga yung mga tao na gustong humiram pero sa mapanlinlang na paraan. Kaya nga tinatawag nga yun, napasok nga po ito sa misleading ads na kung saan nga ay wala na naman siya. Uy, asan ka na naman? Yun. Ay pasok nga po sa the Consumer Act of the Philippines na Republic Act number 7394. Labag po ito sa batas at yung po ang nilalabag nila, ang misleading ads at yung deceitful na mga
pagbibigay ng maling ng maling impormasyon na para lang magkaroon sila ng mga customer na magtatangkilik ng kanilang produkto kahit sa maling paraan o sa mapanlinlang na paraan. So yan mga ka-Johnny, ito ang nilingkod ka Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.